Alam nyo, kahit palitan nyo yung ulo, wala pa rin. Total. Umikot ho ako ngayon dahil dito, dahil ako ay isa sa nagsusulong tinatawag na stop road crash. Diba? Nakita nyo, kami lang sa sektor ng transportasyon, ang hindi pwedeng magmaneho yung miyembro namin kung walang drug test. Sabi nila, yan ang sinasabi ko kay Atty. Torion, baka pag naupo si Pastor, baka pwedeng gawing patas ang drug test. Katarantaduhan yung sasabihin sa atin, hindi pwede kasi karapatang pantao. Naghahanap buhay ka eh, di ba? Kung ikaw public transport driver ka, especially sa jeepney, sa bus, sa taxi, nagmamaneho ka, dapat magpa-drug test ka. Kung private ka, okay lang eh. May mamatay sa'yo sa kaibigang tao yan eh. No, madadamay mo lang naman yung binangga mo. Pero ang katotohanan, nagsimula ang lahat ng ito sa tinatawag nating korupsyon. Naglagas tayo. Nagpasa tayo, Republic Act 930 sa Senator Phase 4. Diba? Ginawa natin yan. Pero ano nangyari? Pinasukan na, negosyo na naman. Ano yung negosyo? Diba? Yung pong mga driving school. So ginawa natin 10 taon kay 930 dahil di pa ulit. Pero tingnan nyo, ando doon pa rin yung corruption. Has already, made it their main need almost every day for the past years. So, kung wala lang yan sana, alam ko na hindi kami masyado initially nahihirapan po in communicating to the public. But to the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, kung may kapal po ay tinutulungan kami. And the people now have come to realize that all of these are just black propaganda against him. And that is why pumapasok na po siya sa survey maski po dito sa NCR. Ang battleground na lang namin ay yung Luzon kasi we are faring well now in Visayas. And if we can perform well in Luzon, at least respectively, we might be able to create a miracle and Pastor Apollo Kibuloy may become one of the 12 senators come May 12, 2025. We are asked again to decide as to who will be our senators. This is the only day by which citizens will be able to exercise their sacred right, and that is to vote. And that is the only day where voters would reign supreme above public officials who are eventually elected into public office. Please make your vote counts. I am a Lodi, and pardon me if I will say that you can judge a person based on his character and in accordance with his previous, simultaneous, and subsequent acts. Decide on the previous acts of the candidates. What can Pastor Apollo Kibuloy offer you? Look at his Exhibit A, KOJC, SMNI, and his other various corporations. If he was able to make these institutions one of the icons of the various institutions, respected institutions in our country today, there is no reason why he can't likewise be excellent once you will elect him in the Senate. So, my prayer therefore is, yung iba dyan, matagal naman, binigyan na ninyo ng tsansa. Ganito pa rin yung bansa natin. We are now going into the, what you call this, papunta na tayo po sa kangkungan. So, baka po pwede po, itry natin ang Duterte. Lahat po yung 8 bago, ibalik natin yung garantisadong 2, si Bongo at saka Senator Bato de la Rosa. Kasi po, ito po ang sigaw ng taong bayan. They are needed to fiscalize whatever defective policies that this administration will do and whatever policies that are present, that are implemented today. Kasi yung buhay ito, buhay. At siyempre, yung kayo rin mismo, pwede naman kayo mag-report sa amin ng mga luwalang hiyang mga driver ng bus. Alam nyo, huwag kayong matakot kasi kisuno ko si pinapasukos talaga ngayon. Let's stop this. No? At yung corruption, siyempre, sana tutukan nyo ako sa pag-iingay ko dahil ang tanong nga sa akin ni Benedict, anong gagawin mo? Patuloy akong mag-iingay sa Senado, sa Kongreso hanggang sa DOTR para matanggal na yung mga walang iya sa
Department of Transportation from LTO to LTFRB. Di ba alam nung nasa taas yun siya? Hindi alam nung nasa taas. Yung ngayon, hindi niya alam. Sana wag matuto kasi pag nalaman, baka maging sistema na rin. Di ba? Ganun naman eh. So, ibig sabihin, ngayon ho, I'm happy. Nagpapasalamat ako kay Secretary Vince Dizon, kay Secretary Asik Yusek Monreyes, kay Bigor, kay Asik Chairman Guadis. Ngayon, nagigising na. Sana, tuloy-tuloy, no? Medyo tumutulong na sila at nagkakaroon na kami ng rapport para maayos ito.